Ready for takeoff? Good afternoon mga ka-riders. Wala po tayo sa helicopter. Nandito lang po tayo sa Los Baños, Laguna. Dito po sa Motor Ace. At may kukumustahin po tayong isang motorsiklo. Ito po yung N-Torque Race Edition ng TBS 125cc. Hindi natin napapansin na mayroong magandang specs. Naka 3 valve na po ito. Ang nakakapareho lang po nitong, hindi ako nagkakamali, yung Vespa. Comment down below lang po mga ka-riders kung meron po kayong nakikitang kaparehong 3 valve nitong TBS N-Torque. At syempre yung presyo niya, budget friendly po talaga dito sa TBS dahil ito po ay made in India. Kumustahin natin ngayon 2024 itong si N-Torque TBS Race Edition. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to say that. Ngayong 2024, ine-expect po natin na magkakaroon ng upgrading o improvement dito sa N-Torque Race Edition. Pero siya pa rin po yung na-review natin siguro 2 years or 1 year ago. Pero syempre para i-refresh po ang unit na to, ulitin natin ang kanyang specification para dun po sa mga hindi pa nakakakilala o nakakapanood ng review ng isang TBS N-Torque Race Edition. Ito na po at panoorin lang po natin. Okay, bago po tayo magpatuloy, dalawang variant po ang N-Torque. Una, ito pong Standard Edition. Dito po sa Standard Edition, meron po siyang 3 kulay na available. Ito pong matte red na mas sigurado mas mababa po ang presyo ng N-Torque Standard Edition. Okay, meron din po siyang kulay black at saka kulay blue. And then sa Race Edition naman po, available din siya sa black, blue at saka yellow. Okay. Okay, yung kulay blue po, although ito po yung standard version, wala lang po dito yung sa kulay blue ng special edition. So kaya para may idea po kayo. Anyway, marami pong repo na motorsiklo dito sa Motor Ace. Located lang po sila sa Barangay Maahas at National Highway. Dito po sa halos katapatan po ng Clean Fuel. Upon checking po sa Google, ayan po yung kanilang mga iba pang variant. Una po, ayan yung N-Torque Standard Edition, yung Race Edition. Meron din po silang Super Edition, Race XP at saka TBS N-Torque 125 XT. Yun lang po, wala pa po dito sa Pinas itong 3 variant na to. Dalawa pa lang po. Naka-attract po talaga sa akin dito kay N-Torque ay yung kanyang kulay na ginamit. Simple lang, 3 kulay lang po ang ginamit. Matte black, gray at saka yellow. And then yung kanyang mga decals, ganun rin po ang kulay kaya mas formal po siya tignan. Pero sporty naman syempre. Okay, dito po sa kanyang decals, although may plastic pa po, siyempre pag tinanggal yan, napakakinis po ng itsura niyan. Okay, dito po nakasulat ang N-Torque Race Edition. And then sa kababa po yung kanyang displacement. And then dito po sa kanyang likuran, nandito po ang emblem ng N-Torque 125. And then Race Edition. Okay, isa po sa pinagkaiba ng Standard Edition at ng Race Edition, ito pong headlight. Dito po sa Race Edition, meron po siyang DRL sa gitna na parang letter Y. Unlike dito po sa standard version, pure bulb lang po ang kanyang headlight.
And then pure LED naman po dito sa ating Race Edition. And then sa turning signals po niya, pareho po silang bulb na naka-level naman po sa kanyang manibela. Kaya mas maganda po, mataas ang position ng ating turning signals para mas visible po sa ating mga makakasalubong. Ma-aware sila kung saan ba tayo direction pupunta kapag nasa taas po ang ating mga turning signals. And then dito po sa kanyang muka, mapapansin po natin meron siyang naka-ready na bracket. So dito pwede tayo maglagay po ng carrier or lalagyan pa rin ng extra plate number. Pero alam niyo naman dito sa atin sa Pilipinas, parang hindi pa po na-implement yung dalawang plate number. Pero ayan, very useful po ito lalo na kung lalagyan nyo ng carrier. Pag nakaragdagan na pag tayo pupunta sa market, marami tayong madadala. Dito po sa gitna, nakalagay yung kanyang brand name na TBS. Okay, dito sticker din po na Smart Connect. Bluetooth connectivity po itong ating TBS Ntorq Race Edition. Isa po sa magandang features ditong si Ntorq 125 ay itong kanyang taillight. Inspired po siya sa stealth aircraft na parang pang-hipapoid po dating ng motorsiklo na to. Okay, ito po ang kanyang pinaka-stoplight, taillight at saka turning signals. Bulb na rin po ang kanyang turning signals and then LED po dito sa kanyang stoplight at taillights. May malapad po siyang rear fender na meron po reflector both sides. And then dito sa kanyang ibabaw po ng lagayan ng plate number, meron pa rin po siyang reflector. Then extra ilaw po para sa ating plate number. Unahin na po natin itong kanyang rear tire. May sukat pa rin po na 110 by 80 by 12. And then of course naka-tubeless na po at ang kanyang brand naman po ay Remora. Okay, sa kanya naman pong mugs, ayan, alloy din po na kulay matte black po. And then meron siya ritong sticker na Ntorq na kulay red po. And then ganun pa rin po, naka-drum brake po dito sa kanyang rear brake. And then single-sided shock po sa kanyang rear suspension. And then maganda po ang kanyang crankcase na meron pa rin po kasamang kickstart. And then ito sa kanyang filter box, mabilis po ang pagpapalit dahil 4 lang po ang kanyang bolt. And then meron po siyang mahabang footrest na gawa po sa alloy. And then dito sa kanya naman pong footboard, malapad din po. At maganda, hindi po dito nakalagay ang battery para in case na matapasugod po tayo sa baha, okay lang, hindi mababasa ang ating battery. Tingin ko hindi na po kailangan dito ng mating dahil maganda o magaspang na siya. Okay, wala na po siyang pocket para mas malawak po ang maggalawan ng ating hita. Ayan, magagamit po natin yung kanyang space. And then makakapaglagay pa po tayo dito ng mga ilang gamit, bag, kahit sako ng bigas, kalahating kaban, kasyang-kasya po dito. And then ito, hindi ko nawawala yung kanyang utility hook. Ihilahin lang po natin, ayos na. And then pwede natin ibalik pag hindi ginagamit para magamit pa po natin yung space. Okay, meron po siya dito bang extrang hook na meron pong capacity na max load 3 kilos po. Ayan, pwede pa rin magsapit dito kung ano ba bang kakarga natin. Okay, balikan natin yung kanyang front tire. May sukat po na 100 by 80 by 12. And then single disc sa kanya naman pong front brake na meron pong single piston caliper at telescopic fork na front suspension. At fully digital na po ang kanyang instrument panel. At isa pa po sa special features nitong si Ntorq 125, meron po siyang Smart Connect o yung Bluetooth connectivity. Download lang po tayo ng TBS Connect app at once na connected na po sa ating cellphone, magagamit na po natin yung kanyang navigation assist, caller ID, last park location assist, at ride stats share on social platform. Kaya masasabi ko, sumasabay na po itong si Ntorq 125 pagdating sa competition. Very competitive na siya and then high-tech rin ang kanyang mga specs. At isa po sa magandang features nitong si TBS Ntorq, meron po siyang dalawang mode. Yung isa po yung street mode pag sa mga city drive, mga alalay na takbo lang. At kung nagmamadali naman po sa highway, pwede po tayong gumamit ng race mode. Okay, sa kanya naman po mga switches and button, unahin po natin dito sa kanyang right side. Okay, meron po siyang kill switch dito sa pinakitaas. And then ito po yung hazard niya, itong kulay pula na button. And then ito po yung kanyang electric starter, push button. And then dito naman po sa left side, na andito po ang kanyang high beam, low beam. And then kasama na po ang passing light. And then turning signals, left and right turn. At saka yung kanya naman pong horn. And then quality po ang ginamit na upholstery dito sa kanyang seat cover. Maganda rin po ang tabas. Malambot ang foam niya. And then yung kanyang tahe, pulido po ang pagkakagawa dito po sa kanyang tabi. Ayan, yung lining na kulay red. And then ito, meron po siyang tag na Ntorq. Kaya quality talaga.
check natin yung kanyang U-box. Okay, ito meron po siyang malaking U-box. Nandito po ang kanyang manual, basic tools, at saka yung kanyang side mirrors. Siguro maganda, isusukat natin yung helmet na gamit ko na full face. Parang kasya po dito eh. Ito po ay maliit na size lang na full face. Pero check natin kung kakasya. Okay, mukhang hindi po kasya. Ayan, kita naman natin. So lalo na yung malalaking size. So half face lang po ang kakasya dito. Although malapad po siya, marami tayong may kakarga. Pero mas babagay po pag naglagay tayo ng top box dito sa ating Ntorq. Okay, nandito po nakalagay sa U-box yung kanyang charging port. USB ready na po siya. Mas maganda po talaga pag dito nakalagay ang charging port. Ibig sabihin, pag magcha-charge tayo, hindi tayo pwedeng gumamit ng cellphone dyan lang sa loob. Para sa safeness na rin po natin. At maganda po nito, meron siyang ilaw dito na LED sa loob. Automatic po yan. Once na binuksan natin, automatic po nakailaw yan. And then nakala ko dito po nagre-refill ng coolant. Naalala ko air-cooled nga lang po pala ang cooling system ng Ntorq 125. Ito po yung OBD o yung onboard diagnostic. Pag may problema po tayo sa makina, diyan po dinadiagnose o ini-scan yung computer system ng ating mga motorsiklo. Kaya maganda, bago baklasin ng ating motorsiklo, detected na through scanning. And then maganda po, nandito na po yung kanyang fuel tank na meron pong capacity na 5.8 liters. So hindi natin kailangan tumayo pag magpapakarga po tayo. Dito na lang siya sa likuran. Maganda po, may rubber yung palibot niya. Okay, check natin ha. Meron po siyang 56.23 kilometers per 1 liter na fuel consumption, which is napakatipid na po nun para sa isang 125 at naka 3 valve na scooter. Okay, sa top speed po niya, umaabot po ng 95 kilometers per hour as per manufacturer's claim. Pagdating sa tambucho, wala po siyang kapareho. Ang lapad po niya, hindi po siya basta bilog. Yan, parang korting dahon po ang kanyang muffler. At ang maganda po rito, tunog big bike po ito dahil sa laki po ng kanyang barrel. Okay, dito po meron siyang heat guard na metal na matte black. And then dito sa kabila meron din po siya ritong chrome na heat guard. And then yung kanyang mga elbow fully protected po ng kanyang heat guard na metal din po. Okay, meron po siyang 800 ml na engine oil capacity. And then sa kanya naman pong gear oil capacity nasa 120 ml naman po. Powered by a single cylinder, 4-stroke, 3 valves, air cooling system, fuel injection sa kanyang fuel supply system, 124.8cc displacement, maximum power of 9.2 horsepower at 7,000 RPM, and maximum torque of 10.6 Nm at 5,500 RPM. 111 kilos po sa kanyang curb weight, and then meron po siyang ground clearance na 155 mm, and then 770 mm naman po sa seat height. And isa sa safety features na Ntorq 125, meron pong kill switch yung kanyang side stand. And then meron po siyang malapad na center stand, pero sana ginawa ng matataba yung bakal para sa mas stable na pagpaparking natin. Okay, update po tayo ngayong January 31, 2024 sa presyo po ng Ntorq Standard muna. Okay, sa Standard po meron po siyang cash price na 74,000 sarado. And then magda-down lang po, ayan, napakalit lang po ng down payment niya, 3,000 pesos lang po. Sa 36 months po, 4,023, 24 months, 5,313. Sa 12 months po, 8,842. And then ito meron po siyang rebate na 200 pesos. And then dito po sa race edition, ang cash po niya ay 83,000 pesos. So meron po siyang 9,000 pesos na price difference. Okay, magda-down din po, pareho lang, 3,000 dito po sa race edition. Sa 36 months po, 4,506. Sa 2 taon po, 5,953. Sa 1 taon po, 9,912. At mayroon po rin siyang rebate na 200. At ang isa po sa maganda rito sa Ntorq, pag nag-purchase po kayo na brand new na Ntorq, meron po siyang libre na Gile helmet. Original po yan. Kaya sulit na sulit po. Magkano po ba ang Gile ngayon? Worth 3,500 po yan. Kaya samantalahin po natin ang offer dito po sa Motor Ace Los Baños, Laguna. Okay, sige mga ka-riders, bago tayo magtapos, ikutan muna po natin na baka may makursunodahan po kayo dito ng mga ripo na motorsiklo. Okay, hindi po ito ripo ha, brand new po ito. Ito mong nasa likod ang ripo. Okay, ayan. Mio Sporty po, nandito. Ayan o, da-down lang po ng 1,000 pesos. Sa 3 taon, 2,000 ang monthly. Ayan. Honda RS, Honda Beat,
kulay red at gray. And then meron pa isang orange. And then Mio Gear S, wala lang presyo. Ilalagay ko po sa video description yung kanilang FB page para sa interesado po. Pwede nyo po silang i-message kung hindi po kayo makakapunta. Dito po sa likuran, merong available na Honda Click. Version 2 po ito. Ayan, dalawang version 2. Parehong kulay black. Ayan po ang kanilang presyo. Okay. Honda Fit pa rin. Version 1. Wave 110. Kulay black. Okay, ito maganda. Kawasaki Fury 125. Madalang na po ito pero meron pong repo dito. Okay, sa likod, ano pa rin po? Wave 100 at Honda Click version 2. Meron pa rin pong repo na Entor. Kulay pula naman na Honda Click version 2. Okay, check natin yung kanilang brand new na motorsiklo dito sa harapan. Update lang po dito po sa Motor Ace. Okay, ito po. Okay, hindi ko lang alam kung repo ito kasi mukhang repo na po ito, nakabalokot na yung kanyang side mirror Okay, ito sa ADB po 169,470, brand new po yan, matte black. And then sa PCX naman po ng Honda CBS version 154,470. And then dito naman po sa harapan naka-display ang TVS Dash 110cc. Okay, wala lang pong presyo pero ito po yung kanila namang FI na Honda Fit. And then Honda Click version 2. And then Mio Soul Eye. And then meron din po ritong PCX na kulay white. And then asul na Entor standard. Okay, sa mga interesado po sa kanilang repo or brand new motorcycle, kontakin nyo lang po si Sir PJ saka si Ma'am Angie. Kaway lang po ma'am. Ayan, nandito lang po sila sa National Highway ng Barangay Maahas, Los Baños, Laguna.